We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 186. Today, we are going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled 12 Timeless Principles of Grace, Part 5. Again, nang sinimulan po natin ang series na ito, I told you that we are going to talk about one principle at a time. We'll discuss and explain the principle, and then we'll end up with life application. So we will know how to apply the principle in our daily life. So let's continue with our series. Let's commit this first to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for these beautiful people who came here today. Thank you so much for the beautiful people who are watching this broadcast today. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people. It is always with great joy and delight to be found in your presence. For in your presence, there is fullness of joy. Even the psalmist declares, I would rather be a doorkeeper in your house than dwell elsewhere. There is so much joy and so much rejoicing in your house. We commit to you this day. We commit to you this learning time. It is our prayer that everything that will be said and done today, all by your grace, for your glory, we pray in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. In this mini-series, we already discussed the first 4 timeless principles of grace. Today, we're going to add one more principle. But before we proceed, let's look at the first 4 principles that we already talked about. You can see this on your screen. Timeless principles of grace. Number 1, rest in Christ's finished work. Can we say that together? Rest in Christ's finished work. One more time. Rest in Christ's finished work. Principle number 2. Live from your true identity in Christ. Can we say that together? Live from your true identity in Christ. Can we say this again? Live from your true identity in Christ. Number 3, align every decision with grace. Let's say that together. Align every decision with grace. Number 4, allow grace to guide your ambitions. Let's say that together. Allow grace to guide your ambition. Now we are going to add one more principle today. Number 5, be generous the grace way. Again, be generous the grace way. Can we say that together? Be generous the grace way. Not all generosity is done the grace way. Please remember that. Some give out of pressure, obligation, or a desire for recognition. You need to learn to be generous the right way. And the right way is the grace way. To be generous the grace way is to give freely, cheerfully, and from a heart transformed by God's abundant provision. It is giving not to earn favor, but because we have already received favor in Christ. Palagi po natin itong naririnig dahil ito po'y mahalaga at atin pong ikintal sa ating mga kaisipan.
na tayo po'y hindi nagbibigay para pagpalain, na madalas naman nating naririnig sa maraming simbahan at itinuturo ng maraming pastor. Magbigay eka para ikaw ay pagpalain. Lumalabas ng iyong pagbibigay ay premyo ng iyong pagbibigay. Ang iyong pagpapala ay premyo ng iyong pagbibigay. Lumalabas na mga biyayang iyong na-enjoy sa buhay na ito ay dahil sa iyong pagbibigay, dahil sa iyong serbisyo, dahil sa iyong sakripisyo. Nothing could be farther from the truth. Kailangang maging malinaw po sa atin ng ating pagpapala ay hindi po premyo. Ito'y regalo ni Kristo sa atin sa pamagitan ng kanyang tinapos na gawa. If you believe that, shout amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Grace-way generosity flows from trust in God's supply, knowing that as we give, we lack nothing, and His grace empowers us to abound in every good work. Ilagay po natin sa ating isip ng ating pagbibigay ay nagmumula sa ating pagtitiwala sa Diyos na tayo ay habang nagbibigay ay hindi po pagkukulangin ng ating Panginoon sa lahat ng ating pangangailangan. Ang kanyang biyaya ang nagpapalakas sa atin upang tayo'y makagawa ng mabuti at ang pagbibigay ay isang mabuting gawa. 2 Corinthians chapter 9 verse 8, the Apostle Paul writes, "And God is able to bless you abundantly." Now look at the purpose. What was in the mind of God? Why did God bless you abundantly? And God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Nilinaw ni Apostol Pablo ng ating pagpapala sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay ng ating pangailangan ay hindi dahil tayo po ay matapat na nagbibigay. Ito po'y pagpapala ng Diyos. Ito po'y biyayang iginawad sa atin ng Diyos. Hindi lang para mapunuan ang ating mga pangangailangan sa lahat ng panahon. Bahagi po yun, pero hindi po yun ang tanging dahilan kung bakit ikaw ay pinagpala ng Diyos. Now look at the verse again. God is able to bless you abundantly. What was in His mind? So that in all things, at all times, having all that you need, hindi ka magkukulang sa lahat ng iyong pangailangan. But it did not stop there. You will abound in every good work. Ang pagpapala na ibinigay sa iyo ng Diyos ay kasangkapan upang makagawa ka ng mabuti. Kaya ang pagbibigay, ang pagbabahagi ng mga pagpapalang iyong natatanggap ay mabuting gawa. Give not out of duty, but out of delight. Give not out of fear, but out of faith. Sa ibang simbahan, ang pagtuturo ng mga pastor tungkol sa pagbibigay ay kailangan mong gawin dahil pag hindi mo ginawa, ikaw ay parurusahan ng Diyos. Ipadadala ng Diyos sa mga salot at sumpa kapag hindi mo ibinigay ang iyong offering. Mga kapatid, yan po'y maling-mali. Sapagkat ang iba naman ay napaniwala na kapag sila'y nagbigay, ay bubuksan ng Diyos ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa iyo ang mga pagpapala. At madalas gumagamit pa rin po sila ng mga talata hango sa lumang kasunduan. May balita po ko sa inyo, hindi tayo kasali sa lumang kasunduan. Nabubuhay tayo sa mas mainam na kasunduan. Sa kasunduang ito, ang pagbukas ng mga bintana ng langit ay hindi nakasalalay sa ating pagbibigay.
Bagaman ito'y totoo doon sa lumang kasunduan, sa bagong kasunduan, hindi lang po ang mga langit, hindi lang ang mga bintana ng langit, paging ang pintuan ng langit ay binuksan na dahil si Jesus ang ating pagpapala at ito'y iginawad na sa atin. Amen. Ang yaman ng langit ay si Jesus. Ibinigay ng Diyos ang yaman ng langit sa atin. Ano pa ang hindi niya kayang ibigay sa atin? Can you say amen? At sabi ng ibang mga pastor, pag ikaw ay nagbigay, ay sasawayin ng Diyos sa mga salot at mga sumpa. At ito po'y hinahango nila sa lumang kasunduan. Tama po ang mga ito. Sa panahong ito'y isinulat sa lumang kasunduan. Ang kailangan lang maging malinaw sa atin, hindi tayo kasali sa lumang kasunduan, at dapat mas malinaw sa atin, nabubuhay tayo sa mas mainam na kasunduan. Dito sa kasunduang ito, ang pag-alis ng salot at sumpa ay hindi nakasalalay sa iyong pagbibigay. Si Kristo ang naging sumpa alang-alang sa atin upang sa pamagitan niya mapalaya na tayo sa sumpa ng kahirapan, karamdaman, kasalanan at kamatayan. Pinalaya na tayo ng Diyos. Shout amen. Sa bagong kasunduan, nagsisimula ka ng tama. Sa bagong kasunduan, nagsisimula kang pinagpala at pinaburan. Sa bagong kasunduan, hindi ka papunta sa pagpapala, ikaw ay nasa pagpapala na. Sa bagong kasunduan, hindi ka nagbibigay para pagpalain. Sa bagong kasunduan, wala ka pang binibigay, pinagpala ka na at pinaburan ka ng Diyos. Shout amen. Kailangan lang turuan ang mga mananampalataya sa bagong kasunduan ng pagpapala at pabor na binigay ng Diyos sa iyo ay hindi pang sarili. Yun ang kailangan ituro, kailangan i-educate ang mga believers. It is not only for yourself. You have to understand this very carefully, that God has blessed you abundantly so that you will also do good works. Ang mabuting gawa ay hindi ho nakapagliligtas, pero ikaw ay iniligtas ng Diyos para sa mabuting gawa. Ang mabuting gawa ay hindi ho ugat ng kaligtasan. Ang mabuting gawa ay bunga ng kaligtasan. Hindi ka nagbibigay para maligtas. Ikaw ay iniligtas, pinagpala at pinaburan, at lahat ng biyaya iginawad sa iyo ng Diyos upang sa pamagitan ng pagpapalang iyong natanggap, makagawa ka ng mabuti, sapagkat ang paggawa ng mabuti ay mabuti para sa atin dahil ang Diyos ay mabuti. Palakpakan si Lord. Come on, give Him praise. Hallelujah. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Tandaan, hindi ka nagbibigay para pagpalain. Ikaw ay nagbibigay dahil ikaw ay pinagpala. Itaas ang kamay ng mga pinagpala ng Panginoon. Itaas ang kamay ng mga pinagpala ng Panginoon. Palakpakan si Lord. Praise God. Shout amen. I want to say this again. Give not out of duty, but out of delight. Give not out of fear, but out of faith. Ikaw ay nagbibigay, hindi dahil natatakot ka na ikaw ay sumpain, magkaroon ng sakit at karamdaman, at singiling ka ng Diyos. Tulad ng pananakot na ginagawa ng ibang mga pastor sa kanilang mga miyembro na pag hindi nagbigay, ikaw ay kay maghihirap. Nakalimutan ata nila na kinuha na ni Jesus ang iyong kahirapan upang sa kanyang paghihirap, ikaw ay pinaginhawa ng Panginoon sa pagpapala at pabor na bigay sa iyo ng Diyos. Pag di ka nagbigay, ikaw ay magkakasakit. Nakalimutan ata nila na sa pamagitan ng sugat ni Jesus, pinagaling ka na ng Panginoon. Palakpakan si Lord. Hallelujah! Amen! Ang pagbibigay sa ilalim ng bagong kasunduan ay mas mainam sapagkat hindi galing sa nerbiyos at takot,
Dahil sabi sa Biblia, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng pag-ibig, katinuan ng isip. Kaya ang mga nasa pag-ibig, matino ang isip. Ang mga nasa biyaya ay puno ng pag-ibig, at ikaw ay nagbibigay dahil sa pag-ibig. Pwedeng magbigay ng walang pag-ibig, pero hindi pwedeng umibig ng hindi nagbibigay. Kung totoong umiibig ka, kusa kang nagbibigay. At huwag kalimutan na kaya ka umiibig dahil ang Diyos ang unang umibig. Ibinigay ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. At dahil sa pag-ibig na ibinuhos ng Diyos sa atin, mula dito nauunawaan natin ng pagbibigay ay dapat kusang loob, hindi napipilitan, sapagkat masaya kang nagbibigay. Dahil kung nakapagbibigay ka, ito'y patotoo na pinagpala ka at pinaburan ka ng Panginoon, dahil yan ay biyaya ng Diyos. Shout amen. Let me share with you today the 3 aspects of grace way giving. 3 aspeto ng grace way giving. Nilinaw ko sa inyo, hindi lahat ng giving ay grace way. Merong ibang mga paraan. May mga paraang pinili ang mga pastor at mga simbahan na hindi ayon sa biyaya. Pero sa community na ito, sa church na ito, at maging sa full grace community sa kabuuan, sa Pilipinas man o sa ibang bansa, ay itinuturo po natin ang grace way giving. And how do you know if it is a grace way giving? You can see it in 3 aspects. Number 1, grace way giving is free from pressure. Write it down. Grace way giving is free from pressure. Grace way giving is not driven by pressure or obligation, but by a heart transformed by God's abundance. Binago ka ng kasaganaan ng Diyos, pagbabagong mabuti. Maraming tao kapag guminhawa ang buhay, nagbabago, pero ang pagbabago ay masamang pagbabago. Naging isnabero, naging masungit, naging cannot be reached, di mo na ma-reach dahil yumaman na, di mo na makausap. Pagka tinawagan mo, cannot be reached. Kapag ka piniem mo, sinisinson, at hindi mo na ma-reach dahil yumaman na. Parang feeling niya, lahat ng tumatawag sa kanya, nangungutang. Feeling niya na parang lahat ng nagre-reach out sa kanya ay humihingi ng tulong. Kaya sobrang iwas kasi akala niya siya po ay kailangan lang dahil sa pangangailangan. Hindi po ganyan ang mentality ng isang nasa biyaya. Ang nasa biyaya, na bago ang iyong isip, puso't damdamin dahil sumagana ka at nagiging mapagkawang gawa ka, nagiging mas mabuti ka, nagiging mas matulungin ka. Can you say amen? Amen. It flows freely, not out of duty, but out of joy and trust in His provision. When we give the grace way, we give because we are already blessed, not to earn a blessing. Tandaan niyo po yun, napakahalaga nun. Super important po yun. Kumbaga, yun po yung isa sa mga flagship ng full grace teaching, na hindi ka nagbibigay para pagpalain, nagbibigay ka dahil ikaw ay pinagpala. Hindi nyo po yan marinig sa mga mixture churches. Sa full grace church nyo lang po yan maririnig na ang iyong pagbibigay ay dahil sa ikaw ang unang pinagpala at pinaburan. Tingnan nyo ang principle. We love because He first loved us. Same principle. You give because you first receive. Ano naman ang ibibigay mo kung hindi ka nakatanggap? Ha? Ano bang nauna? Inhale o exhale? Inhale. Di ba?
Paano ka naman bubuga kung wala kang siningot? Ang masama yung puro singot. Masama yan. Subukan mo. Patay ka. Masama rin yung puro buga. Patay ka. Oh. Para balanse ang buhay, inhale, exhale. Inhale, exhale. Kaya ka nakaka-exhale dahil nag-inhale ka. Kaya ka umiibig dahil inibig ka ng Diyos. Kaya ka nakapagbibigay dahil binigyan ka ng Diyos, pinagpala ka ng Diyos, pinaburan ka ng Diyos. Sa lahat ng pagpapala, iginawad sa iyo ng Diyos. Amen. Yung iba naman kasi ginagawang paluwagan ng Diyos. Nagbibigay sila dahil umaasa sila na sila'y makakatanggap ng mas malaki, mas marami. Kaya kapag nagbibigay na sila, oh Lord marami na ako naibigay, Lord oh Lord, ikaw naman bumawi ka, Lord ikaw naman, dami ko nang pinigay Oh, kaya lumalabas na parang ang Diyos pang may atraso sa iyo. Lumalabas na parang ang Diyos ang kailangang bumawi dahil sa dami ng iyong ibinigay. Masyado kang makakalimutin. Kaya ka nakapagbigay ng marami dahil marami ring pagpapala ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Siya ang unang nagbigay. Shout amen. 2 Corinthians 9:7 ang paborito niyong verse. Each of you should give. Look at this. Each of you should give what you have decided in your heart to give. Saan manggagaling ang pagpapasya? Sa puso. Sa puso. Pusong binago. Mula sa pusong binago. Look at this. Each of you should give what you have decided in your heart to give. Not reluctantly or under compulsion, for God loves a... Napansin niyo po ang connection ng cheerful giving because you are giving from the heart. Masaya ka sa puso na nagbibigay ka at ito'y nalulugod ang Diyos sapagkat natutuwa siya ng kanyang mga anak ay mapagbigay tulad ng ating amang sumasalangit, mapagbigay. Ang mga anak ng Diyos ay mapagbigay din. Shout amen. Palakpakan ng malakas ang Panginoon. Praise God. Legalistic generosity is motivated by duty, fear, or manipulation. But grace way generosity is voluntary and joyful. So yun po ang katangian ng grace way giving. Voluntaryo at saka masaya. When we give under grace, we are not burdened by rules or external expectations. Instead, we give from a heart overflowing with grace. Hindi ka nagbibigay dahil po sa mga man-made rules. Hindi ka rin nagbibigay dahil sa mga external expectations. Mga expectations na ipinangako ng pastor. Ang iba po kinuha sa mga verses na hindi naman tayo kasali, lalo na galing sa lumang tipan at lumang kasunduan. O kaya naman mga pangako ng expectations na wala ng verse. Basta sinabi na lang na pag ikay nagbigay ka, magkakakotse ka, magkakabahay ka. Pag nagbigay ka, magkakaasawa ka. Eh ang problema, yung nasabihan may asawa na. Sabi ng isang pastor na kausap ko, sinabi daw niya doon sa membro niya, pag nagbigay ka, magkakaroon ka ng asawa. Sumagot yung membro, sabi niya, pastor, may asawa na po ako. Sabi niya, ganon ba? Sige, madadagdagan pa. So maling mga pangako, mga maling expectations dahil po sa kagustuhan ng mga pastor at simbang makuha ang pera ng mga membro, lumalabas po sila sa katotohanan ng salita ng Diyos. Grace frees us from giving under compulsion. Nilinaw ni Apostol Pablo, not out of compulsion.
We give because we want to, not because we have to. You see the difference? You give because you want to, not that you have to. If you have to, mga kapatid, under compulsion po yun. Pinipilit ka, pinipiga ka, tinatakot ka, pinagbabantaan ka. Pag di ka nagbigay, sisingilin ng Diyos yan. Mapupunta yan sa sakit, mapupunta yan sa ospital, mapupunta yan sa mga pagkalugi, etc., etc. Kaya yung ibang mga tao, out of nervyos, sa takot na sila ay huwag magkasakit, sa takot na sila ay huwag malugi, sila ay nagbibigay. Generous din po. Kaya lang yun po'y maling generosity. Kaya nga tinuturo po natin sa principle number 5, be generous the grace way. Because the grace way is the right way. A cheerful giver understands that giving is a privilege, not a burden. Kapag nabibigatan ka, tigilan mo na. Sapagkat hindi po yan grasya. Tawag diyan disgrasya. Kailangan hindi ka nabibigatan. Kailangan masaya ka lang nagsisimba. Kailangan masaya ka lang naglilingkod. Kailangan masaya ka lang nagbibigay. Dahil kapag naramdaman mo na parang kinakaladkad mo na ang iyong sarili and you are dragging yourself at parang napipilitan ka na lang, then you better stop. Sapagkat ang mga ganyang klase ng paglilingkod ay walang katampatang gantimpala. Dahil ang paglilingkod na ginagantimpalaan ng Panginoon ay ang paglilingkod na mula sa puso, masaya at punong-puno ng pagmamahal at pagkilala na kaya ka naman nakapaglilingkod dahil niligtas ka ng Panginoon. Kaya ka naman nakapagbibigay dahil pinagpala ka ng Diyos. Kaya ka nakakapagtrabaho dahil wala kang sakit. Kaya ka walang sakit, pinagaling ka ng Panginoon. Pinagpala, pinaburan, malusog, malakas, masigla. Shout amen. Keep this in your mind. Under grace, generosity is not transactional. We don't give to earn something from God, but because we have already received from Him. Naintindihan ko po ang mga Bible verses na ginagamit ng karamihang mga pastor mula po sa lumang tipan. Na pag nagbigay ka, bubuksan ng Diyos ang mga bintana ng langit at ibubuhos ang mga pagpapala. Naiintindihan ko po yun. Yun po yung mga verses na madalas ginagamit. At parang transactional. Kapag nagbigay ka, bubuksan ang bintana ng langit at pagpapalain ka. Now, yun po ay tama. Hindi ko po yun sinasabing mali. Pero yun po ay isinulat, binigkas ng mga propeta sa panahong kakaiba kaysa sa panahong nabubuhay tayo. Yung po yung panahong mababasa po ninyo na hindi pa po naparito ang Panginoong Jesucristo. Yung po yung panahon na wala pang finished work. Yung po yung panahon na wala pang nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay iligtas, hanguin sa kahirapan, akuin niya ang sumpa at tayo palayain sa sumpa. Yun po ibang panahon kaysa sa panahon ngayon. Ang lumang tipan ay kasunduan ng Diyos at ng tao. Makinig pong maigi. Ang bagong tipan o ang bagong kasunduan ay kasunduan ng Diyos sa kanyang anak. Kasunduan ng Ama sa kanyang anak. Silang dalawa ang nagkasundo. Hindi tayo kasali sa kasunduang ito. Sa bagong kasunduan, nakikinabang tayo sa napagkasunduan nila. At maliwanag sa kanilang napagkasunduan na ang sino mang na kay Kristo, sinabi ng Ama, ang sino mang nasa iyo, ang sino mang na kay Kristo ay pinagpala at pinaburan. Ang sino mang na kay Kristo, pinatawad, ligtas, magpakailan-kailan paman. Shout amen! Yun po yung new covenant. That is why we are giving the grace way. Mga kapatid, nagiging tampulan ng pagtatalo madalas ang issue ng pagbibigay sapagkat marami pa rin po
ang kanilang pamamaraan ay mula sa lumang kasunduan, gayong ang tao sa panahon ngayon ay nabubuhay sa bagong kasunduan, mas mainam na kasunduan ayon sa biyaya ng ating Panginoon. Dito sa bagong kasunduan, pinagpala ka na ng Panginoon. Dito sa bagong kasunduan, wala ng transaksyon sa iyo at sa Diyos. Ang transaksyon ay sa Ama at sa Kanyang Anak. Tapos na ang transaksyon na ito. Napagkasunduan na lang. At kung ikaw ay na kay Kristo, wala kang magagawa kundi lasapin ang pagpapala at pabor, biyayang bigay ng Diyos, sapagkat ikaw ay benepisyaryo. Amen. Hindi ba sa mga kontrata, minsan nakalagay kung sino ang yung mga beneficiaries? Yung mga beneficiaries mo walang magagawa kung hindi i-enjoy lang yung benefits. Talagang ganun. Kasama yun sa benepisyo. Kapag na kay Kristo ka, ikaw ay beneficiaryo. Hindi mo yan in-earn. Simply benefits mo lang yan. Dahil na kay Kristo ka, pinatawad ka na. Dahil na kay Kristo ka, ligtas ka na. Dahil na kay Kristo ka, ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Hey! Hindi na mabubura ang pangalan mo sa aklat ng buhay dahil ang Diyos ang nagsulat nito. Kung mabubura ang pangalan mo sa aklat ng buhay, sino magbubura? Yung pastor nyo? Sino magbubura? Yung obuspi nyo? Hindi Wala siyang access doon sa Book of Life. Buburahin daw eka ng Diyos. Alam nyo po ba, kapag ikaw ay nagsulat at nagbura ka, ibig sabihin nagkamali ka. Di ba, binubura lang yung mali? Oh. So kung ang Diyos nagsulat, tapos nagbura, nawaw mali ang Diyos. Isinulat niya, Juan de la Cruz. Mali. Hindi pala dapat yan. Papalitan ko ang pangalan. Juan Bautista. Mga kabiyaya, hindi pwedeng magbura ang Diyos dahil hindi nagkakamali ang Diyos nang isinulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Amen. May balita ako sa inyo, isinulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay bago pa likhain ang mundo. Kaya hindi ka pa tao, nakasulat na ang pangalan mo sa aklat ng buhay dahil alam na ng Diyos kung anong mangyayari sa hinaharap. Kilala ka ng Diyos bago ka ipinanganak. Alam ng Diyos darating sa araw na tatanggapin mo si Jesus. Dahil sa foreknowledge ng Diyos, nakita niya na, isinulat niya na, at dahil ikaw ay na kay Kristo, may transaksyon ng Diyos at ang Ama. Ang sino mga na kay Kristo, ligtas magpakailan-kailan pa man. Ang sino mang na kay Kristo, pinagpala at pinaburan. May transaksyon ng Ama at ang Anak. Sa sugat ni Jesus, pinagaling ka na. May transaksyon ng Ama at ang Anak na sa paghirap ni Kristo, pinaginhawa ang iyong buhay. Do not steal anything from the finished work of Christ. Mga kapatid, kapag makukuha ang lahat ng ito, hiwalay sa tinapos na gawa ni Kristo, iniinsulto mo ang Ama, iniinsulto mo ang ating Panginoon Kristo, winawalang kabuluhan mo ang tinapos na gawa ni Kristo, gayong sa pamagitan nito, tinapos niyang lahat, kompleto na ang lahat ng bagay kay Kristo. Kay Kristo, ikaw ay kompleto. You are complete. Hindi ka kulang at hindi ka kulang-kulang. You are plero. In Christ, you are plero. You are complete. Hindi ka lang sarito. Plero ka pa. Kay Kristo, you are forever blessed. Yan ang pinagmumula ng giving mo. Hindi kung saan-saan. At hindi kung ano-ano. Pag naintindihan mo na yan, madali nang magbigay. Ang problema, ang iba po ay kailangan pantakutin. Yung iba, kailangan pang pigain. Ang kunat nyo naman. Kailangan pa kayong pigain, kailangan pa kayong takutin, kailangan pa kayong dramahan. Kaya may mga pastor,
Mahilig sa drama. Dinadramahan ng mga membro, payak-yak. Yung pong alam yung mga paawa effect na nakakaawa, mapuputulan na tayo ng kuryente, di kayo nagbibigay, wala na kaming makain, di na kayo nagbibigay. Mga kapatid, yung sagot ko, ba't di ka magtrabaho? Ba't kinakailangan lahat ay kunin mo yan sa iyong mga membro? Si Apostol Pablo, nung panahong mahina ang support, nag-tent making. Nagtahi muna ng tolda pansamantala. Pero huwag nating pilitin ang mga tao magbigay para mapunuan lang ang ating mga pangailangan at paawa, kung hindi makuha sa awa, dadramahan, tatakutin. Ang dami ninyong gimmick. Gayong simple lang po ito. Isentro natin kay Kristo. Kusang magbibigay ang tao. Masayang magbibigay ang tao. Sapagkat alam ng mga tao na kaya sila nakapagbibigay dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Shout Amen. Amen. Taas sa kamay ng mga pinagpala. Yan ang mga kamay na nagbibigay. Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Amen. Number 2, the grace way giving, trust in God's supply. Yan po ang grace way giving. Nagtitiwala sa supply ng Diyos. Kaya ka nagbibigay dahil alam mo hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Can you say amen? One reason people struggle with generosity is the fear of lack. But grace way giving, trust in God's provision. I want to say that again. Grace way giving, trust in God's provision. When we truly believe that God is our provider, generosity becomes a natural expression of faith. Kusa na lang yan. Tatanungin ko nga po kayo, pinag-iisipan niyo po bang huminga? Tinatanong ko po kayo, pinag-iisipan niyo po bang huminga? Hindi na. Mabuti naman. Dahil kung pinag-iisipan niyong huminga, nangangamba ko baka makalimutan yung huminga. Napapansin niyo po ba kahit tulog kayo, humihinga kayo? Ang tawag dyan, it comes out naturally. Giving comes out naturally. Hindi kailangan takutin, pigain, pagbantaan. Hindi rin kailangan manipulahin, suhulan, o kaya ay manipulahin ang mga pangakong wala naman pong katuturan o walang kabuluhan. Marami po napapatangay sa ganyang klase sapagkat nangangamba sila na pag sila'y nagbigay, baka sila kulangin. Kakapusin yung budget nila. Baka hindi mapunuan yung pangangailangan nila. Hindi po. Ang totoo po niyan, kaya ka nakapagbibigay dahil pinuno ng Diyos muna ang iyong mga pangangailangan. Can you say amen? 2 Corinthians 9:11. Look at this. You will be enriched in every way. Look at the purpose. So that you can be generous on every occasion. Napansin niyo po ang continuity? Ang generosity ay resulta po ng enrichment. God has enriched you first. God has enriched you first. Pinayaman ka, pinaunlad ka, pinunuan ang iyong pangailangan. God has enriched you in every way. Look at the result, so that you can be generous on every occasion. Yung generosity mo ay exhale. Ang inhale mo, in-enrich ka ng Diyos ng mga pagpapala, and then you exhale by generosity. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Grace way generosity does not fear running out because it trusts that God will always supply. Ang grace way giving po hindi natatakot na mauubusan. Dahil tandaan nyo, hindi nauubusan ang pagpapala ang Diyos. At dumadaloy ang pagpapala. Kung hindi ka magbabawas, hindi ka magbibigay,
at puno na, saan mo pa ilalagay? Tandaan nyo, pag may baso, puno na, pag sinaliran at puno na, ano na ang susunod? Aapaw na. Kaya hindi mo talaga makikip lahat. It's either kusang aapaw o iyong bawasan upang habang binabawasan mo, lalong nagpapatuloy ang supply. It's up to you. Pero hindi mo yan na-earn. Yan ay biyayang ibinigay sa iyo ng Panginoon because you are in Christ. Kaya mapansin nyo, may mga taong higit na magaling sa iyo, mas mahusay sa iyo, pero hindi man lang nangalahati ng bagay na mayroon ka. Dahil hindi huya premyo ng iyong galing at husay. Yan po'y ngiti ng langit. Yan po'y pabor ng Diyos. Yan po'y pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Can you say amen? Listen, God enriches us not just financially, but in all areas of life, so that we can be a blessing. Tignan ninyo, kahit marami kang pera, kung bat-bat ka ng sakit, saan mapupunta yung pera mo? Sa pagpapagamot lang. Napansin nyo, parang malakas nga ang pasok, pero ang laki ng butas. So pumapasok lang, lumalabas din. Kasi doon lang napupunta. So naisip mo, hindi lang naman pala pera ang pagpapala. Yung wala akong sakit, pagpapala na ng Panginoon. Pagpapala na ng Panginoon. Amen. Oh, daming ang pera, pero stress na stress ka sa asawa mo. Pag umuwi, lasing, nananakit, naghahanap ng masarap na pagkain, wala namang iniintrega. O kapag ka umalis, hindi mo alam kung babalik. Pag umalis, hindi mo na nagsabi kung nasaan siya. Alalang-alala ka. Sipin mo yon, dami mong ang pera, na-stress ka naman. Grabe na yan. Kaya yung ikaw ay may mabait na asawa, pagpapala na ng Diyos. Kaya pasalamatan niyo ang Diyos sa mga mababait na asawa. Yan po ang dahilan, kaya mukha kang bata. Oh, sipin mo kung asawa mo ay hindi mabait, mas stress ka. Kaya kung ako sa inyo, huwag ka magpa-stress. Ipaubaya mo na lang sa Panginoon. Hindi mo naman siya kayang baguhin, ang Panginoon lang ang kayang magbago ng buhay. So ipaubaya mo sa Lord. Darating din ang panahon, hindi man ngayon, tandaan ninyo, may bukas pa. At bukas, may magandang bagay na inilaan ng Panginoon para sa iyo. Palakpakan si Lord. Amen? Amen. Yung mga anak na mababait, yung mga anak na kamukha ninyo, pagpapala yan. Isipin mo, pag tumingin ka, para ka nananalamin. O hindi ba, gustong-gusto mo yung mukha mo, pag tumingin ka sa anak mo, nakikita mo yung mukha mo, di, dobling pagpapala yan. Natutuwa ka na sa mukha mo, nakikita mo pa yung mukha mo sa anak mo, gusto nyo ng triple, nakikita mo pa sa apo mo. Sobra-sobra ng pagpapala ng Diyos sa buhay ninyo. Pag tumingin ka sa anak mo, kamukha mo, tumingin ka sa apo mo, kamukha mo. O, pag tingin mo sa kapitbahay, kamukha mo rin. Hindi natitigil ang pagpapala ng Diyos. Tuloy-tuloy ang pagpapala. Palakpakan si Lord. Praise God. Amen. Remember this, when we give the grace way, we become channels of His provision, leading others to glorify God. Hindi ka ho timba, ikaw ay daluyan ng pagpapala. Kaya wag sahod ng sahod. Padaluyin mo ang pagpapala. Alam niyo, may kasabihan ng Tagalog, ang talbos, kaya nananatili yan natatalbusan, may talbos, kasi tinatalbusan. Alam niyo sabi ng mga Tagalog, talbusan mo ka. Di ba? Sabi ng mga matatanda, di ba? Nanay Ising, di ba? Oh, di ba? Sabi ng mga matatanda yan, na pag tinalbusan mo ka, lalong yayabong. Kaya kinakailangan nyo mga kapatid, talbusan nyo.
Hindi ho para ikaw ay pagpalain. Kung hindi, meron ka ng talbos. Oh, hindi ka pa nagtatalbos, may talbos ka na. Pero naturally, pag tinatalbosan mo yung talbos, tumatalbos. Oh. Kaya, natural lang yan. Can you say amen? Number 3, grace way giving reflects Christ's generosity. Si Kristo po talaga ang best example ng generosity. Kaya kapag ikaw ay nagbibigay the grace way, nire-reflect mo, ipinapakita mo yung generosity ni Kristo. Jesus is the ultimate example of grace way generosity. He gave up everything so that we could receive salvation, blessing, and favor. Our giving should reflect His sacrificial and selfless love. Wala nang dadakila pa sa halimbawa na ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang sakripisyo at yung kanyang pag-ibig sa atin. Siya ang ating huwaran, siya ang ating pinamamarisan, siya ang ating sinusundan. Ang atin pong sinusundan ay ang Panginoong Jesucristo. Can you say amen? We are followers of Jesus, not followers of Paul. I don't follow Paul, I follow Jesus. Can you say amen? Si Jesus ang ating sinusundan, hindi si Pablo, hindi si Pedro, hindi kung sino-sinong Poncio Pilato. Ang mga ito sumusunod din kay Kristo. Pero sumusunod tayo doon sa main character. Ang main character ay hindi si Paul. Ang main character hindi si Peter. Ang main character ay si Jesus. Can you say amen? 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake, what happened to Him? He became poor. What is the purpose? Why He became poor? So that you, through His poverty, might become rich. Of course, alam ko na may mga pastor na bumabasa po ng verse na ito at ini-spiritualize. Ang meaning daw ng verse na ito ay spiritual na kasaganaan at hindi ho material. That is wrong. Ang tinutukoy ng verse na ito ay kasaganaang material at pinansyal. Sigurado po ko, look up here, look at my eyes, and those of you are watching this broadcast. Dahil ang tinutukoy po ni Apostol Pablo rito ay literal na paghihirap ni Kristo materially and financially. Ang resulta po niyan ay literal, material, and financial. Si Kristo po'y pinanganak na aba. Siya po'y pinanganak sa sabsaban ng Bethlehem. Siya po ay mahirap pa sa daga. Dahil ang daga may lungga, ang ibon may pugad. Siya po'y walang sariling bahay, walang maraming damit. Wala po siyang sariling sasakyan. Kung saan siya abuti ng gabi, doon siya natutulog. Siya po'y kumakain kung saan mayroong pagkakataon ng kainan, sapagkat siya at kasama ang kanyang mga alagad na pupunuan ng kanilang mga pangailangan pang-araw-araw, pero hindi sila marangya sa maraming bagay. Ang mga ito ay tiniis ni Kristo, hindi upang pamarisan ang kanyang paghihirap. Ito'y tiniis ni Kristo upang sa pamamagitan ng kanyang paghihirap, tayong susunod sa kanya ay maiangat ang buhay at mapagpala at mapaboran. Kaya kung magiging matapat ka, tignan mo ang sarili mo sa salamin, mas maganda ang buhay mo kaysa sa naging buhay ni Jesus nung siya'y nasa lupa. Si Jesus walang bahay, may bahay ka. Si Jesus walang sasakyan, may sasakyan ka. Si Jesus walang maraming damit, halos hindi ka nag-uulit ng damit. Mas maganda ang buhay mo, mas magaang ang buhay mo. Si Jesus ipinanganak sa sabsaban ng Bethlehem, pinanganak ka sa mamahaling ospital. Si Jesus walang memorial plan, ikaw buhay pa, may paglilibingan na. So tignan mo ngayon ang buhay mo. Bakit gumanda ang buhay mo? Ba't naging ganyan ang buhay mo? Sapagkat kinuha ni Kristo ang iyong kahirapan. Dahil sa likod ng kanyang isip, matapos ko ang lahat ng ito, lahat ng sasampalataya sa akin, iaangat ko ang buhay, pagpapalain ko ang buhay. Shout amen! Yun ang naging transaksyon ng ama at ng anak. Nagkasundo sila.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ. Are you in Christ? Amen. Ephesians chapter 1 verse 3. Pag na kay Kristo ka, pinagpala ka at pinaburan. Can you say amen? Amen. Grace way generosity does not seek recognition. It reflects Christ's humility. Hindi ka nagbibigay para maging tanyag. Di ba sabi sa Bible, ang binigay ng kanan, wag nang malaman ng kaliwa. Kaya po, ang offering po ninyo, ang inyong envelope walang pangalan. Hindi nakasulat ang inyong pangalan. Sapagkat you offer it to God. Hindi para maging sikat, hindi para makatawag ng pansin. Kundi kaya mo yan ibinibigay sapagkat binigyan ka ng Panginoon. Pinagpala ka ng Panginoon. Can you say amen? As we give with a heart like Christ, we demonstrate the gospel of grace in action. Kumikilos ang gospel of grace kapag tayo po ay nagbibigay katulad ng halimbawa na ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo. Let's look at this again. The grace way giving. 3 aspects of the grace way giving. Basahin natin ng malakas, sabay-sabay. Sit up straight. The grace way giving. Ready? Number 1, grace way giving is free from pressure. Number 2, grace way giving is trust in God's supply. Number 3, grace way giving reflects Christ's generosity. Can you say amen? Na ngayong alam na natin ang tatlong aspeto na ito, how can we apply this into our lives? This is what we call the life application. I'll give you 3 life application. Pagkatapos ng meeting na ito, worship service, bababa tayo, uuwi po tayo sa ating kanya-kanyang mga bahay, at bukas haharapin natin ang mundo. How can we apply what we have learned today? Number 1, trust in God's unlimited supply. Magtiwala sa hindi nauubos na pagpapala ng Diyos. Do not be afraid to give. God promises that you will never lack when you trust Him. Again, tignan niyo po ang pangako. You will never lack when you trust Him. I did not say, you will never lack when you give. No, I did not say that. Mixture pastors will say that. What we say is very clear. Do not be afraid. Do not be afraid to give. God promises that you will never lack when you trust Him. Because when you trust Him, you give. Ang hindi ka pagkukulangin, hindi dahil nagbigay ka, kundi dahil nagtiwala ka. Yung tiwala mo sa Panginoon. Remind yourself, giving the grace way means I give because I am already blessed. Ang pagpapala mo, hindi mo kayang premyohan. Hindi mo kayang bilhin o bayaran. Binayaran ito ni Kristo sa krus para sa iyo. Can you say amen? Tatanungin ko kayo, paano mong babayaran ang bayad na? Paano mong dadagdagan ang kompleto na? Paano mong tatapusin ang tapos na? Hindi mo pwedeng tapusin ang tapos na. Hindi mo pwedeng dagdagan ang kompleto na. Hindi mo rin pwedeng bayaran ang bayad na. Mahalaga yung full understanding ng finished work. Dahil pag naintindihan mo yon, ang pagbibigay ay kusa na lang sapagkat kaya ka nagbibigay dahil siyang unang nagbigay sa iyo. Can you say amen? Hindi ka magkukulang dahil nagtitiwala ka sa Panginoon. Psalms 34 verse 10. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord, those who trust the Lord, those who seek the Lord lack no good thing. Can you say amen? Philippians 4:19, and my God will supply all your needs. How many of your needs? All.
all your needs. On what basis? According to His glorious riches in Christ Jesus. Ang iyong source ay hindi ang iyong business. Ang iyong source ay hindi ang iyong work. Pwede kang matanggal sa trabaho, pwedeng mabankrupt ang negosyo, pero hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Ang iyong source ay hindi natural. Ang iyong source ay supernatural. According to His riches in glory through Christ Jesus. Can you say amen? Number one, trust in God's unlimited supply. Number two, reflect Christ in your generosity. Ipakita mo si Kristo sa iyong pagbibigay. Siyang i-reflect mo, siyang ibida mo, siyang mapansin sa iyong pagbibigay. Maging reflection ka ng generosity ng ating Panginoong Hesukristo. Give, not for attention or praise, but to demonstrate the grace of Christ. Follow His example. Give sacrificially and generously, knowing that true generosity flows from a heart transformed by His love and grace. Ang pusong nabago ay kusang nagbibigay. Ang pusong nabago, naunawaan ng grasya at tinutularan ang sakripisyo at paglilingkod na ipinamalas ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Siya po ang ating model. Siya po ang atin pong pamamarisan, hindi kung sino-sino. Ang atin pong sinusundan ay ang halimbawa mismo ng ating Panginoong Hesukristo. 2 Corinthians chapter 8 verse 9, the Apostle Paul writes, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich," what happened to Him? He became poor, so that for your sake, for my sake, for our sake, so that you, through His poverty, might become rich. Kalooban ng Diyos, guminhawa ang iyong buhay. Kalooban ng Diyos, mabayaran mo lahat ng iyong utang. Kalooban ng Diyos, mapunuan ang iyong pangailangan. Kalooban ng Diyos, umangat ka at huwag kang alipin ng utang. Huwag kang mabaon sa utang. Kalooban ng Diyos, ma-enjoy mo ang mga pagpapala at pabor. Na kung hindi pa po kayo nandoon sa pwesto, na kayo'y lubusang nakaahon at kayo po ay lubusang pinagpala at pinaburan, keep on believing and keep on declaring, sapagkat ito'y kalooban ng Diyos para sa iyo. Hanggang dumating ang araw, masasabi mo that you are free from debt. Wala akong utang kahit kanino. And that it feels good. It feels so very good. I can look at your eyes and tell you honestly from the bottom of our hearts, I do not owe anything to anyone. Wala po kong utang kahit kanino, kahit magkano. Hindi ho dahil tayo super rich, kundi dahil tayo po'y super blessed by God. Pinagpala ka at pinaburan ng Panginoon. My family is blessed. My wife is blessed. My children are all blessed by God. My grandchildren are all blessed by God. Why? Because we believe and we declare. Pag naniwala kayo, bigkasin nyo. Huwag kayong maniwala sa isip lang. Maniwala kayo sa puso, tapos palabasin nyo sa bibig. Dahil sabi sa Bible, naniniwala ang tao, hindi sa isip. Naniniwala ang tao saan? Sa puso. Binibigkas ng bibig. You believe in your heart and you declare with your mouth. Kaya lagi mong dideklara na ikaw ay pinagpala, pinaburan, malusog, malakas, masigla, mabubuhay ng mahaba. Shout amen. Huwag kayo magdideklara ng kamatayan, darating po yan. Huwag kayo magdideklara ng kahirapan, darating po yan.
Huwag kayong magdideklara ng kakapusan. Darating po yan. Kontrahin mo. Lagi mo ideklara kay Kristo, ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan. Lagi mo ideklara kay Kristo, ako'y pinagpala. Shout amen. In Christ, you are blessed and highly favored. In Christ, you are rich and godly. Put that in your hearts. Ikaw ay pinagpala. Ikaw ay pinayaman dahil kinuha ni Kristo ang iyong kahirapan para guminhawa ang iyong buhay. Shout amen. Number 3, give generously without pressure. Give generously without pressure. Meron din nagbibigay generously, pero pressure na pressure. Nilapitan ng bishop, nilapitan ng pastor, binigyan ng presyo, kaya yung presyo naging pressure. Bigay mo ito. Kung gusto mo kang gumaling, bigay mo ito. Bigay mo ito. Halagang ito. Kaya na pressure siya. Sobrang pressure. Lumipat ng church. Mga kapatid, we do not do that in the Grace Community. Your generosity is not defined by others or measured by the church, but by your own understanding of grace and the love in your heart. Naintindihan mo ba yung grace? Naintindihan mo ba yung biyaya? May pag-ibig ba sa iyong puso? It comes out naturally. You become a natural, generous giver. Ang generosity hindi yung nasusukat sa laki ng binigay. Natatandaan niyo po yung babaeng balo na nagbigay ng 2 kusing? Tapos kasabay niyang nagbigay yung mga mayaman na napakaraming ibinigay. Remember that story in the Bible? Tinawag niyang kanyang mga alagad at sinabi, ang babaeng balo ay nagbigay ng higit kaysa sa kanila. Nagbigay ng marami. Bakit? Sapagkat ang sabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad, object lesson, ang mga mayaman nagbigay mula sa kanilang surplus, mula sa sobra, tira-tira, yung hindi nila magamit. Pero itong babaeng balo ay nagbigay ng lahat ng mayroon siya. Kaya ang generosity ay sinusukat hindi sa laki ng ibinigay, kundi sa laki ng itinira. Doon po ang sukatan sa natira, hindi sa ibinigay. Natural lang malaki ang maibibigay mo kasi marami kang pera. Paano naman po yung hindi masyadong marami ang pera? So hindi na sila papasa sa standard ng generosity. Sa standard ng tao, probably not. But in God's standard, you will pass because you give out of your understanding of the grace of God and the love that you have in your heart. Remember, you can give without loving. But you cannot love without giving. Kahit maliit yung halaga, dahil yun lang ang kaya mong ibigay. Pero ang puso mo'y punong-puno ng pagmamahal, ibinigay mo sa standard ni God, generous giver ka. Pero yung mga mayaman na sobra-sobra, ang daming ibinibigay. Pero hindi man lang gumalaw ang timbangan. Di man lang nila naramdaman. Parang hindi man lang nila naramdaman na yun ang ibinigay nila sa dami ng kanilang pera. Pag tinimbang kayo ng Panginoon, sabi sa Biblia, ang tunay na generosity ay hindi nasusukat ng tao o hindi rin sinusukat ng simbahan, kundi ng iyong intindi sa biyaya at pag-ibig na mayroon sa iyong puso. Give, not out of pressure, but out of overflow of God's grace in your life, knowing that He sees the heart behind every gift. I want to say that again. God sees the heart behind every gift. Bawat kaloob, nakikita ng Diyos ang puso sa likod nito. Ang interes ng Diyos, hindi ho doon sa kaloob, doon sa nagkakaloob, sa puso ng nagkakaloob. Can you say amen? Always remember, you cannot be underwater and not be wet, any more than being under grace and not be generous. Please remember that. When you're underwater,
sure you're wet. When you are under grace, you're generous. Why I say that? I have traveled to 30 countries across 4 continents and to many places throughout the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. Yet I have never met anyone truly living under grace who is not generous. Malayo-layo na rin ang pinagdalhan sa amin ng Panginoon. Sa 4 na kontinente ng mundo, 30 bansa na po napuntahan namin ni Pastora Jo. At may mga pagkataong kasama ng aming mga anak. Sa Pilipinas, marami na rin po kami napuntahan ng mga major places, Luzon, Visayas at Mindanao. Pero wala pa po ako nakita na people or even one person in particular under grace na hindi generous. Lahat ng na-encounter naming under grace are very generous people. Hindi po pare-pares ang sukat, kung hindi very generous silang lahat. In their own way, in their own little way, they're very generous. Kasi hindi mo kailangan turuan ng generosity ang taong nasa ilalim ng biyaya. Alam niyang maging generous. Natural sa kanyang maging generous. Sapagkat natanggap niya ang generous grace of God. Grace always transforms the heart. And a heart transformed by grace overflows with generosity. I like that. I want to say that again. Grace always transforms the heart. And a heart transformed by grace overflows with generosity. It comes out naturally. Let's see them again. 3 live application. You can see this on your screen. Basahin natin ng malakas, sabay-sabay, maging sa mga nanonood sa broadcast. I just pray that we learn this today so we know how to be generous the grace way. Basa, malakas, sabay-sabay. Number 1. Trust in God's unlimited supply. Number 2. Reflect Christ in your generosity. And number 3. Give generously without pressure. Remember, trust in God's unlimited supply. Reflect Christ in your generosity. Give generously without pressure. The big idea is, in Christ, I am a generous giver. I believe that to be true. And if you believe that too, say amen. Everybody say, what is the big idea? In Christ, I am a generous giver.